month na ito ay month na ng February. Sino sa inyo excited na? Sa mga siguro nagkukwenta na ang iba sa inyo, magkano ang bulaklak kapag February? O kaya yung iba sa inyo siguro may liligawan ngayon. Yung iba, sana all na lang. No? Iba-iba tayo ng kalagayan, pero alam niyo po, may presyo ang pag-ibig. May halaga ang pag-ibig. And ito po yung series natin ngayong month na ito. Tinatawag nating, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, The Cost of Love. Ano na yung bagay na nagawa mo para lang sa pag-ibig? Ano na yung bagay na halaga o laki ng amount na naibigay mo, talagang binigay mo ang lahat para lang sa pag-ibig? Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos na buhay ay Diyos ng pag-ibig. And kitang-kita po sa Bible, ang pag-ibig niyang binigay sa bawat isa sa atin ay mismo hayag na hayag sa buhay po ni Jesus Christ. Marami tayong mga definition kung paano mahal tayo ng isang tao, pero hindi lahat ng definition na yon magpapatunay na mahal ka. Again, lagi ko pong binabanggit yon, hindi porket hinalikan ka, ibig sabihin nun, mahal ka. Kasi si Jesus din, hinalikan ni Judas Iscariot. Di ba? Hindi po pwedeng masabi mo na kapag kinis ka, mahal ka kagad. O kaya kapag binigyan ka ng regalo, mahal ka. Kasi pwedeng may hidden agenda dun. Di ba? Yung iba rin naman, kapag halimbawa concern sa'yo, pwedeng, okay, mahal ka, pero not necessarily agad-agad. Ano? And isa pa, sa buhay din natin, nararanasan natin ang iba't ibang buhay, ang iba't ibang pamumuhay na merong laging halong sakripisyo. Now, dito natin makikita ang sakripisyong ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, one time, hinahatid ko yung auntie ko, papunta po siya ng Batangas, pauwi na doon. Siya po ay galing Canada, no? And alam niya, marunong siya mag-drive. Sa Canada po, talagang napaka-strict doon sa bansa na yon pagdating sa mga traffic lights and traffic rules. And ako po yung naghatid sa kanya on the way doon sa bus station, papunta dyan sa Batangas, ano? And alam niyo po, anong nangyari? Biglang may pumara sa amin, pagtawid namin dyan sa may Taft Avenue. At pinara ako. Aba, hulaan nyo ano nangyari? Nahuli si Pastor. Nahuli si Pastor, ha? Si Pastor mahuhuli. Anong ginawa ni Pastor? Nilapitan po ako ng isang MTPB. Sabi niya sa akin, Sir, beating the red light po kayo eh. Tapos sabi ng dinipensahan ako ng auntie ko, sabi niya, hindi siya beating the red light. Nasa gitna kami at saka lang nag-orange yung ano. Tsaka marami kami dito oh. Pero sa madaling salita, ako po ay natikitan kahit anong pakiusap. Ano? Now, doon ko po nakita, masakit pala yun na mapagbintangan ka sa isang bagay na alam mong hindi mo naman ginawa. Yung alam mong tama ka naman, pero ikaw pa yung mali. No? Sino nakaranas ng ganun? Meron ba? Meron ba? Ganon din po ang nangyari kay Jesus Christ. Siya po ay napako sa cross, wala po siyang anumang ginawang kasalanan. Ito po ang topic natin ngayon. Pakita natin, the cross and love's cost. Si Jesus po ay hinuli, ipinako sa cross, pero bago ang lahat ng yon, hindi po lahat, syempre, pinapako sa cross nung unang panahon. Tanging yung mga nakagawa po ng mga matitinding kasalanan lang, and especially po kasalanan na kung saan magiging against sila sa government ng Roman Empire nung unang panahon. And
yung mga pinapako po sa cross, sila yung mga taong talagang masahol talaga yung kanilang ginagawang kasalanan. Kumbaga, sa isang average na person, matindi talaga yung atrocities na ginagawa nila. Pero si Jesus po, hindi deserving ng lahat ng yun, hindi deserving na maipako sa cross, pero napako siya dahil din mahal niya ang bawat isa sa atin. Pwede ang reaction natin kung tayo ay mapapagbintangan sa isang kasalanan na hindi naman natin ginawa. Pwede ang reaction natin, di ba? Bakit gano'n naman sila? O kaya pwedeng may violent reaction ka. Pero tingnan natin si Jesus, anong reaction niya nung siya po ay iniharap sa mga tao. Siya ay tahimik lang. Di ho ba? Dahil alam niya na may presyo ang pag-ibig. At ito yung didiscover natin ngayong hapon na ito. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8, verse 6, nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos. Na kanino daw? Kay Jesus. Pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. Tignan po nyo ang verse 7. Sabi, instead, ginive up niya ang lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin. Ang pagka-Diyos niya ay iniwan niya. Ibig sabihin, hindi ho ibig sabihin nun na ang Diyos naging tao, hindi na siya Diyos. Kung hindi, Diyos pa din siya, pero hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya bilang Diyos. Kung kaya mababasa natin sa Bible na si Jesus ay nahirapan. May time na napagod siya ay nauhaw, nagutom, inantok, nakatulog. And alam naman natin, ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay hindi natutulog. Amen? Ang Diyos ba ay napapagod? Ang Diyos ba ay nape-pressure at times? Ang dami naman prayer nila, paulit-ulit. Ganun ba? Si Lord parang, pressured ako. Hindi ganun ang Diyos. Amen? Pero, tignan nyo, anong nangyari kay Jesus, ginive up niya ang lahat. And nabanggit po dito, nang sumulat ng letter sa Philippians, ang sabi, namuhay na isang alipin. Ano yung namuhay na isang alipin po dito? Hindi po ito yung naging alipin si Jesus, pero namuhay na isang alipin. Ang isang alipin, merong mga pangangailangan. May sinusunod na amo. And wala siyang ibang naging sinusunod kung hindi ang kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Kung kaya, makikita rin natin, bukod pa doon, alipin in a sense din naman, na kapag ang isang tao nagugutom, nangihina, anong ginagawa niya? Kumakain. Di ba? Nagpapahinga. Hindi natin magagawa minsan na lumaban sa kung anong taliwas sa gusto ng katawan natin. Kaya nga ang sabi, pinanganak siya bilang tao. Una po, na kailangan nating matutunan pagdating sa pag-ibig, pakita natin, love will cost you comfort. Pwede ba nating sabay-sabay basahin niya na malakas sa tinig? 1, 2, 3, go. Love will cost you comfort. Ano yung mga bagay na komportable ka? Pagdating po sa pag-ibig, kung talagang gusto mong maipakita yung pag-ibig, may presyo ang pag-ibig. Pwedeng may ibigay ka na comfort mo. Isang bagay na hindi ka komportable, pwedeng yun yung maranasan mo sa buhay mo. Kung kaya si Jesus po, tignan na lang natin, saan po siya pinanganak? Sa sabsaban. Pwede naman maipanganak si Jesus sa isang bahay na matino, mabango, pero sa dinami-dami pa ng pwedeng lugar na ipanganak siya, doon pa sa lugar ng mga hayop. Alam naman ho natin,
kapag merong mga alagang hayop sa isang sabsaban. Mabaho ho ang lugar na yon. Lalo na, hindi pa to, nung katulad ng panahon ngayon, nasagana ang tubig, nalilinis lagi, may protocol sa mga pag-alaga ng hayop. Samantalang nung unang panahon, wala pong ganon. Natry nyo na hubang matulog sa mabahong lugar? Hindi komportable. Lalo na rin po, nung si Jesus din ay nag-start ng kanyang ministry. Tignan po natin ang sinasabi sa Luke chapter 6, pakita natin dyan, verse 12 to 16. Ang sabi po dito, one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray. Anong ginawa po ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Nag-pray. And tignan niyo po ito, He spent the night praying to God. Pero kinaumagahan, He called His disciples to Him and chose 12 of them. Nag-pray si Jesus, pero tignan niyo po, minsan, ang binibigay ni Lord, yung mga bagay na hindi komportable para sa atin. Minsan, kapag tayo nag-pray kay God, akala natin parang yun yung the best na wala kang mako-complain. Na parang kapag si Lord nagbigay ng answered prayer sa'yo, parang minsan mafe-feel mo, akala mo ganito, parang, wow, masarap na buhay pag answered prayer. Pero tignan niyo po ito, mga kapatid, pagdating ng verse 14, tignan natin, sino-sino po yan ng mga pinili niyang disciples? Pwede ba nating basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Simon, whom he named Peter, his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Simon, who was called the Zealot, Judas, son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. Biruin nyo, sa dinami-dami ng pwedeng mapili na disciples, ang answered prayer kay Jesus, etong 12 na to. And alam nyo ba, yung ugali ng 12 na to, parang sa mga magbabarkada, sino dito may mga kaibigan? Sino dito yung mga may kaibigan sila, iba-iba ugali talaga ng mga kaibigan nila. Tignan nyo po ito, Si Jesus, meron siyang 12 disciples, pero nilagay ko lang po dito yung 10 disciples niya na kung saan kitang-kita sa Bible kung ano yung ugali nila or bad traits na meron din sila. Tingnan niyo po ito, si Peter, kilala natin, di ba? Kapag halimbawa, nung time na naglakad si Jesus sa tubig, siya yung merong bida mentality, di ba? Parang feeling niya, siya lagi yung center of attention ng mga tao. Jesus, kung ikaw talaga yan, sige papuntahin mo rin ako dyan. And siya yung unang-una at nag-iisang disciple na nakapaglakad sa ibabaw ng tubig. Pero tignan nyo, ang ugali rin ni Peter, hindi rin maganda. Pag sinabing merong bida mentality, si Jesus, leader niya, si Jesus na sinusundan niya, nirebuke niya, harap-harapan. Hindi, Lord, hindi mangyayari sa iyo na mapaparusahan ka, maghihirap ka, mapapako ka sa cross, dadaan muna sila sa katawan ko. Tingnan nyo, sino makakapagsabi ng ganun sa harapan ni Jesus? Si Peter lang. Di ba? At tingnan niyo rin, may kilala ba kayo na kapag halimbawa, merong lang kaibigan sa inyo, sa circle nyo, parang umaway doon, siya kagad si taga kagad ng tenga. Di ba? Ganon si Peter, di ba? Nung hulihin na si Jesus, biglang tinaga niya kagad yung tenga ni Malchus. May kilala kayong ganon? Wala. Pero mahirap, di ba? Talaga kung meron kang ganong kilala, dahil bakit? Away to. Tama? Tama? Away to. Tignan din natin, si Andrew na kapatid ni Peter, andiyan dyan si Andrew pero tahimik lang, madalas. Si James and John, nabanggit po ng Bible, they are known as mga anak
ng kulog. Anak sila ng kulog. Yun ang tawag sa kanila rin ni Jesus. Bakit? Dahil sila po ay mga magagalitin. May kilala ka bang magagalitin? Tanong mga katabi mo, magagalitin ka ba? Baka magalit. Baka huwag ka magalit. Sabi mo sa kanya, baka nagalit ka agad. Sino pa? Si Philip. Si Philip po ay isang skeptical realist. Nung panahon na kung saan gusto ni Jesus pakainin ng 5,000, sabi niya, Lord, talaga bang anong magagawa natin sa 5 loaves of bread na to, tsaka 2 fish lang? Mapapakain ba nito ang lahat? Sila yung mga yung sina Philip yan, si Bartholomew, sila yung parang napaka-imposible lagi. Parang, pag merong isang gustong gawin si Lord, sila yung parang imposible. No? Sila yung mga skeptical na tinatawag. Si Thomas, mga kapatid, nung si Jesus po ay bumangon na mag-uli mula sa mga patay, ano nangyari kay Thomas? Siya po ay tinawag na Thomas the Doubter. Bakit? Kasi hindi siya naniniwala na si Jesus talaga ay muling nabuhay. And take note, si Jesus, yung pagkabuhay niya, hindi naman yung naging espiritu siya na nagpaparamdam sa mga tao. Kasi bakit? Si Thomas mismo na nagda-doubt, naniwalang si Jesus yon kasi nahawakan niya physically yung mga butas sa kamay at sa paa ni Jesus. Si Simon the Zealot. Yung Zealot po sa Bible, grupo po sila, parang modern day, parang ganito yan, nasa Pilipinas, di ba? May mga revolutionaries na tinatawag, parang NPA, parang ganon. Nakuha nyo? So, imagine niyo sa circle ni Jesus, iba-iba yung kada tao, di ba? Si Matthew, tax collector. Kilalang mandaraya ng mga tao nung unang panahon. Pag sinabing tax collector ka, bad record ka kagad sa kanila. Si Judas Iscariot, alam na ni Jesus beforehand na itong taong ito, siya yung magbe-betray sa kanya. Biruin nyo, kung kayo, alam nyo sa circle ng friends nyo, mayroong isa doon, talagang patalikuran na sasaksakin ka, tingin mo, sasamahan mo pa yon? Mamahalin mo pa ba yon? Will you feel comfortable? Kung ako po yun, hindi ako komportable. Pero si Jesus, He kept going. Dahil siya po talaga ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Philippians chapter 2 verse 7, ano po ang sabi? Instead, ginive up niya lahat ng meron siya at namuhay siya na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang maging tao siya, ano daw po? Naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit hanggang mamatay sa krus. Ito ang ginawa ni Jesus sa atin. Binigay niya ang buhay niya para sa atin. By the way, sa pagbigay ng buhay, speaking of life, kung bibigyang halaga ang buhay mo, magkano ka? Kung pepresyohan ka, kapatid, at gusto kang bilhin ng isang tao, yung buong pagkatao mo, pagmamay-ari nila, magkano ka? For sure, may magsasabi sa inyo, Pastor, hindi ko po alam, di ba? Pero paano kung halimbawa, pinakitaan ka na ng limpak-limpak na pera? 1 bilyong piso. Okay na sa'yo? Kulang ba yun? 100 billion. Ba, parang si Willie Rebillame, no? Alam niyo po, nung unang panahon, dahil accepted worldwide,
hindi lang po sa Middle East, worldwide ang slavery, ang isang slave nagkakahalaga ho ng 30 shekels or 30 pieces of gold, 30 pieces of silver. Pag sinabi hong 30 pieces of silver, nung unang panahon, malaking amount na po yun. No? Pero sa panahon natin ngayon, alam nyo kung magkano na lang yun? May idea kayo? Sa panahon po natin, ang 30 pieces of silver, nung unang panahon na yon, ang presyo po ay $264. Pag times 55, alam ko po nasa 14,520 pesos. Ganun ho ang presyo ng isang slave nung unang panahon. Just imagine, si Jesus, di ba? Binetray siya nino? Ni Judas Iscariot. Magkano ang binayad kay Judas Iscariot? 30 pieces din ng silver. The same amount kung magkano ang halaga ng isang alipin nung unang panahon. Now, ano ang halaga ng bawat isa sa atin? Kung sasabihin nating priceless, sa totoo lang, pwede, priceless, pero on the other hand, sa mata ng Diyos, pwede hong may presyo ang bawat isa sa atin. Dahil bakit? Lahat ho tayo ay merong flaws. Ibig sabihin, lahat tayo ay merong kasalanan. May kamalian in one way or another. Tayo lahat, hindi tayo perpekto. Amen? Hindi tayo perpekto. Kahit ho ako, si Bishop, si Rev, kahit sino mang tao sa mundo, mataas man ang katayuan sa gobyerno, mayaman man sila o mahirap, lahat may kasalanan. Pero tignan nyo to. Si Jesus po, on the other hand, wala siyang kasalanan. Kung kayo ho, papapiliin, halimbawa, may mga gamit na nandiyan dyan sa harapan ninyo, lahat merong scratch. Tas nag-iisa lang sa bilyong-bilyon na bagay na yun, yung walang scratch kahit isa. Siya lang yung perfect. Magkano nyo pepresyohan yung bagay na yun? For sure, dahil yun lang ang nag-iisa sa balat ng lupa, priceless. Yung iba, hindi nakapresyo nung walang scratch. Tama? Same as true with all of us. May presyo ho talaga ang bawat isa sa atin. May presyo tayo. Hindi ko alam kung magkano, pero may presyo tayo. Pero isa lang yung priceless, yun yung walang kasalanan sa mata ng Diyos. At wala pong nag-iisang walang kasalanan sa mundo na nabuhay, kundi si Jesus lang. Ngayon, hindi pa pwedeng ang tutubos sa bawat isa sa atin, sa ating mga kasalanan, ay isa ring makasalanan. Parang ganito yan. Kung may utang ka, hindi pwedeng bayaran mo yung utang ng iba kasi uutangin mo rin yung binayad mo. Nakuha nyo? Hindi pwedeng ganon. Kung kaya, kailangan ang magbabayad sa lahat ng ating mga kasalanan ay ano? Walang kasalanan. Number 2, love will cost you something precious. Kung precious para sa iyo ang buhay mo, ito ang magiging halaga para sa pag-ibig. For Jesus, ano ang precious para sa Kanya? Of course, ang buhay niya. Pero ito yung halaga para mapakita niya ang pag-ibig niya sa atin. Kaya mo bang ibigay sa isang tao
yung pinakamahal na bagay o amount na meron ka. Kung makakaya mo yon, masasabi talagang mahal mo yung pagbibigyan mo ng bagay na yon. Kaya tignan na lang natin si Jesus, mga kapatid. Yung cross, yun po yung pruweba na ang totoong pag-ibig nagre-require ng price. The cross was proof that real love requires a price. Kung mahal mo, may bibigay ka dapat. Kung mahal mo, may isasakripisyo ka dapat. And what is that one thing na binigay ng Panginoong Jesus? Ang buhay po niya para sa atin. Tignan niyo po ang Isaiah chapter 53 verse 5. Bago pa po mabuhay si Jesus, napropesiyahan na po ito na mangyayari rin sa Kanya. Tignan niyo ang sabi. Sabay-sabay nga nating basahin na may malakas na boses. 1, 2, 3, go. Pero nasugatan siya dahil sa mga atraso natin. Binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan. Gumanda ang kalagayan natin. Dahil sa paghihirap niya. Dahil sa mga latay niya, ano daw? Gumaling tayo. Tingnan niyo yung naranasan ni Jesus para sa atin. Are we willing to sacrifice then our comfort, something precious sa buhay natin para lang sa pag-ibig? Kasi dito makikita yung totoong value o yung totoong love pala. Hindi makikita sa laki ng amount na binibigay mo. Hindi makikita dun sa kung anong meron ka, anong katayuan mo sa buhay, kundi sa kung anong kaya mong ibigay. Ano ang kaya mong ibigay para sa mahal mo? Kaya remember this, kapatid, nung nakapako si Jesus sa cross, you were on His mind. Again, ulitin ko yun, nung nakapako si Jesus sa cross, you were on His mind. Ang bawat isa sa atin. Hindi pa nabubuhay 2,000 years ago, pero alam niya, mabubuhay tayo, and binigay niya ang priceless na buhay niya para sa atin. Kaya hindi natin masusukat yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi mo kayang masukat ang pag-ibig ng Diyos. Kaya what are you willing to sacrifice for love? Ano ang bagay na willing kang isakripisyo para lang sa pag-ibig? Sometimes, mga kapatid, love will cost you your, pakita natin, pride. Love will cost you your pride. Ang pride po na ito, hindi ito yung sabon, no? Hindi rin po ito pride egg, iba yon. Ang pride po ay tinatawag na honor, dignity. It will cost you something. And ito po yung naging cost sa binigay ni Jesus sa atin. Willing ka bang mapahiya para sa pag-ibig? Si Jesus naging willing mapahiya para mapakitang mahal tayo. Alam niyo po, nung napako si Jesus sa cross, it was not just parang nakapulupot o merong nakalagay na damit sa sensitive parts niya, sa genitals niya. Actually po, in history, lahat ng napapako sa cross, nakahubad. Kita ng lahat. And I'm sure lahat tayo dito, ayaw mong nakikita ng lahat ng tao na hubad ka. Amen? Bakit? Bakit ayaw mo? Nakahiya. Exactly. Because kapag nahubad, kita na ng lahat, wala kang dignidad. Wala kang honor. And basically, ang nangyari kay Jesus, He was stripped of dignity. Of His honor.
bakit naging willing siyang gawin yon? It was all for love. Kaya, ang tanong ko sa bawat isa sa inyo, willing ka bang mapahiya para lang sa pag-ibig? Doon mo mapakita rin kung mahal mo talaga ang isang bagay, ang isang tao, ang Diyos. Are you willing na mapahiya para lang sa pag-ibig? Seryoso kayong lahat, ah. May napahiya na ba dito? Wala pa daw. Mapapahiya pa lang. Meron ba? Next is, love will cost you your ego. Ano yung ego? Ego, sa madaling salita, ito ang ating sarili. Ito yung self-esteem natin. Self-importance natin. Yung kagustuhan mo, yan ang ego. Are you willing na iset aside yun? Alam niyo po si Jesus, bago siya kunin, dakpin ng mga sundalo, si Jesus po ay nanalangin. At yung panalangin niya, ang description ng mga gospel writers ay yung pawis niya, lumabas dun yung dugo din. No? Nagpawis siya ng dugo. And scientifically, pwede daw talaga mangyari yon sa extreme pain and stress na nararanasan ng isang tao. At alam niyo po, yung prayer ni Jesus nung time na yon, sabi niya, Lord, kung iyong mamarapatin, pwede mo sanang tanggalin yung cup na ito na di ko maranasan yung cup ng wrath para sa akin. Pero kung kalooban mo, mangyari pa din. May time na may gusto ka, pero isi-set aside mo. Dahil may ibang gusto ang Diyos. And there are times na meron tayong gusto sa ating buhay, kaya ba nating iset aside para sa talagang mahal natin? Kaya tingnan nyo, nangyayari, nag-aaway po ang mga karamihan na merong magkarelasyon, mag-asawa man, mag-boyfriend, girlfriend, best friend. Dahil saan? Pataasan ng pride, ego, di ba? Hindi papatalo, di ba? Sino nakaka-relate? Last but not the least dyan, love will cost you your plans. May plano ka ba? Meron ka bang mga naisin sa buhay mo? Meron, buo na ba yung drawing sa isipan mo? Pwedeng maiba yan. Dahil sa pag-ibig. May mga kagustuhan tayo, pero dito natin makikita, kapag meron tayong mahal, hahayaan natin na mangialam yung mahal natin sa plano na meron tayo. Hindi pwedeng tayo lang yung masusunod. Kung mahal talaga natin sila, included sila sa plano natin. Hindi pwedeng, halimbawa, may plano ka na bahay, tapos hindi mo iniisip yung mga taong mahal mo. Halimbawa, pamilya mo, anak mo, asawa mo, ang nasa isip mong plano, magandang bahay, pero pag wala sila doon sa plano na yon, ano mangyayari? Isa lang ang kwarto mo. Di ba? Isa lang ang kwarto mo. Dahil hindi sila kasama. At kung hindi sila kasama, lahat lang ng gusto mo, yun yung nandoon sa plano mo. So just imagine this. Kung meron kayo ngayong plano para sa future, kung mahal mo talaga si Lord din, isama mo siya sa plano mo. Amen? Para sa ganun,
hindi puro plano mo yung masunod dahil baka sa huli, ikaw magsisi. Akala mo nakita mo na lahat ng magaganda, lahat ng mga dapat. Feeling mo minsan, mas magaling ka pa kay Lord eh. Siya nga yung nasa langit na nakakakita ng lahat. Nag-e-exist, past, present, future at walang hanggan. Wala siyang pinagmulan at walang katapusan. Tas hindi mo siya i-include sa plano mo? How much more ngayon na alam mo na siya yung makapangyarihang Diyos na kayang magbago ng sitwasyon mo, dapat mo siyang isama lalo. Amen? Katulad po ng sinabi ko kanina, number 1, kung maalala nyo, love will cost you comfort. Ano pa? Number 2, love will cost you something precious. Itong mga bagay na to, mga importanteng bagay sa buhay natin. Comfort, diba? Yan ang hinahanap kapag bibili ng sasakyan, diba? Bibili ng bahay, kung saan ka komportable, diba? Something precious. Yan ang mahirap ibigay din. Lalo na yung number 3. Tignan niyo po. Love will cost you your life. Ang pag-ibig, it will cost you your life. Alam niyo po sa Bible, kapansin-pansin na kapag tinatanong, ano ba yung dapat na pamumuhay ng isang sumusunod talaga kay Jesus? Tingnan niyo po ito, no? Kahit sa Luke chapter 9, pakita nga natin yung verse. Sabi po ni Jesus sa lahat ng sumusunod sa Kanya, kung gusto nyong sumunod sa akin, take note ha, kung gusto nyong sumunod sa akin, kalimutan nyo ang sarili nyo. Pasanin ang krus nyo araw-araw at sumunod kayo sa akin. Next slide, pakita lang natin yung part na to. Kailangan ho nating maintindihan ito maigi. Hindi ibig sabihin ng kalimutan nyo ang sarili nyo, mamaya, okay, ano nga bang pangalan ko? Hindi ganon. Hindi ibig sabihin ng ganon. O kaya pasanin ang krus nyo, gagawa ka ng krus, o ito, babaklasin mo dyan, papasanin mo, papunta sa school, hindi ganon. Okay? At lalong hindi, susunod na ako kay Lord. Papakamatay ka. Hindi po ganun. Hindi po yun ang tinuturo nito. Okay? Una po, tinuturo nito ang dying to our selfishness. Yung sarili mo lang iniisip mo. Pag sinabing it will cost you your life, ibig sabihin, hindi lang sarili mo yung iisipin mo pagdating sa pag-ibig. Amen? Pag sinabing nagmamahal ka, hindi mo isipin lang yung sarili mo. Iisipin mo lahat ng nasa paligid mo. Hindi mo iisipin yung sarili mo lang na kapakanan, kundi kapakanan din ng iba. Ano pa? It means dying to our comfort zone. Ano yung bagay na komportable ka? Kaya mo ba na humakbang palabas kung saan ka komportable? Ibig sabihin, going or doing the extra mile para sa iba. Nakukuha niyo po ba ako dito? And Jesus tells the story so many times sa Bible sa mga pagtulong sa kapwa. Kahit din pagdating sa mga umagrabyado sa atin, kung ano yung hindi tayo komportable, yun yung gawin natin. Sa iba, nagtuturo na kapag halimbawa, sinampal ka, sampalin mo rin. Dahil deserve nila yun. Patas lang, di ba?
Kay Jesus, hindi, iharap mo yung kabila. It is going beyond our comfort zone. Saan ka bagay na hindi komportable? Ang pag-ibig, mga kapatid, kahit anong larangan yan, pag pumasok tayo dyan, hindi talaga komportable. Huwag niyo po isipin na kapag pumasok kayo sa isang relationship, cloud nine lagi. Hindi totoo yun. Amen? Pero, it is a chance para mapakita mo that you are decisive sa isang bagay na yon. Na ikaw, totoo yung lahat ng ginagawa mo. Mapakita mo na ikaw yung tao na meron talagang dignity, merong honor. Kahit napapahiya ka sa harapan ng iba, basta nagiging totoo ka rin sa sarili mo. Pagkaharap mo ang iba. Last but not the least, it means dying to our own agenda. Hindi yung gusto mo yung nasusunod, kundi gusto ni Lord. Hindi ko anong nararamdaman mo na masarap, okay para sa'yo, yun ang susundin mo. Hindi ganun. Kung anong gusto ni Lord, kahit mahirap, susundin mo. Amen? Dahil sa atin, alam niyo po, makikita niyo kahit sa Bible, ang daming mga laws, yes. Pwedeng masasabi natin, ang hirap naman ito sundin. Aba, kung tao lang gumawa niyan, hindi ka papahirapan. Papadaliin pa ang buhay natin kung tao lang yan. But it is God who is speaking through His Word. And meron kapangyarihan sa Kanyang salita. That is why wala tayong ibang direction kung paano malaman ang morality kung hindi sa Kanyang salita. Hindi pwedeng salita mo, ikaw, o salita ng katabi mo, manggagaling ang morality. Kung anong tama at anong mali. Bakit? Kasi kung hindi natin babasihan ng Bible, ang salita ng Diyos, kung ano yung sinabi niya na tama at mali, at sarili lang ho natin, yung basihan natin ng morality, mag-aaway tayong lahat. Para sa iyo, may sarili kang say kung ano ang tama o mali. Ako meron din. Lahat meron din. Katabi mo meron din. Mag-aaway lang tayo lahat. Kailangan there must be someone above all of us na magsasabi na ito yung boundaries. Ito yung tama, ito yung mali. Hindi lahat ng masarap sa pakiramdam, tama. Amen? Parang pagkain ng junk foods, di ba? Ako, mahilig ako sa Doritos, tsaka Lay's, ganyan, Piatos. Pero, masama pala sa katawan. Kaya nitong nagkaroon ng mga seminars, tinigil ko yung pagkain nun. Dahil bakit? Hindi pala lahat ng masarap sa pakiramdam nakakabuti. Amen? Amen? Hindi porkit nahihirapan ka, masama yun. Ang hirap po kaya magpapayat. Ang hirap mag-diet. Ang hirap maglakad-lakad. Pero hindi ibig sabihin, masama yun. Amen? Kaya kung babasihan lang natin ang nararamdaman natin kung ano ang morality, hindi natin pwedeng basihan yun. Para sa iba, gusto nila tatlong girlfriend, tatlong boyfriend, pinagsasabay, doon sila masaya. So, yun na ba ang standard pag ganon? Na maraming naloloko, natutuwa sila? Hindi pwede. Amen. Kailangan merong something above us na magsasabi ko ano ang tama. Kaya we must die to our own agenda. Sabi mo sa katabi mo, kung ano yung gusto mo, huwag yun yung masunod. Kung ano yung gusto ng Diyos. Amen? Next slide. Romans chapter 5 verse 8. Last verse natin. At basahin natin sabay-sabay ang sabi. Pero pinakita ng Diyos
kung gaano niya tayo kamahal. Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. Gusto ko pong malaman nyo at matandaan ninyo na si Jesus Christ po ay namatay sa cross. Yes, pero dahil yun, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil lahat ng makasalanan, magkakaroon o mararanasan ang kaparusahan. Ako ho, meron akong kasalanan. Tayo, lahat na nandito, may kasalanan. Amen? Pero, pagdudusahan natin yun. Kung pagdudusahan natin, kawawa tayo lahat. Nakikita ng Diyos ang mangyayari. Ano ang ginawa niya? Siya yung umako ng lahat ng kasalanan natin. Kaya nung nasa cross siya, it's as if yung kasalanan natin lahat, hindi na natin kailangan pagdusahan. Kailangan tanggapin na lang natin si Jesus, yung ginawa niya sa cross, tanggapin natin sa ating buhay. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Para sa ganon, magkaroon tayo ng kalayaan sa kasalanan. Si Jesus na yung tumanggap ng lahat ng palo, lahat ng pahirap. Yung priceless na buhay niya, yung naging daan para tayo ay maligtas. Kaya ngayon, wala tayong ibang choice at hindi dapat natin maging choice din na wag na lang siya sundan. Kasi bakit? Walang talo dito, mga kapatid. Walang talo. Dahil pinakita niya na kung paano siya magmahal. Hindi sarili niya iniisip niya, kundi kapakanan natin. Willing siyang mamatay para sa'yo. Willing siyang mag-suffer para sa'yo. Ngayon, bakit hindi mo bigay ang buhay mo naman sa Kanya? Wala po tayong mabuting ginawa para sa Diyos. Dahil kahit anong mang kabutihan na gawin natin, hindi mababayaran ang kasalanan. Huwag niyo po isipin yun, na kapag ikaw ay nagsinungaling, babayaran mo yung kasinungalingan na yun sa pagsasabi ng totoo. Hindi totoo yun. Na nababayaran ang kasalanan ng mabubuting gawa. Try nyo na lang sa sarili nyo. Pag may nagsinungaling sa inyo, pag nagsabi na siya ng totoo, ano sasabihin mo? Hindi nga. Hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi hindi nababayaran ng paggawa ng mabuti ang kasalanan. Hindi nababayaran. Kaya tignan nyo, kapag meron nagkasala, bago patawarin, anong sabi? Magdusa ka muna. Narinig nyo na yun? Narinig nyo na yun? Pero this time, hindi sinasabi ni God na, may kasalanan ka, magdusa ka. Ano sinasabi niya? May kasalanan ka, pinatawad ko na. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka ni Jesus. Ganun magmahal si Jesus. Palakpakan naman natin si Lord. Kaya, ito yung iwanan ko po sa inyong mensahe. Una kang minahal ni Jesus Christ. Kanina kinanta natin yung Beloved, di ba? Yung song na yon. You have loved me from the start. Ganun magmahal si Lord eh. Kinreate niya tong mundo na to, Book of Genesis. Hindi para sa kanya, sa ano niya lang, sa sarili niya lang na kagustuhan, kundi para sa atin. Kahit tignan nyo sa science, alam nyo ba yun na kahit pala ilang percent lang na lumayo ang Earth sa Sun, pwedeng magkaroon ng drastic change sa climate. Pwedeng magkaroon po ng ice age. Konti lang. At kahit din sa oxygen at carbon dioxide sa Earth, konti lang na magbago.
hindi tayo makasurvive sa earth. Meron lang talagang sakto lang. Ganun lang lagi. Sakto na amount. Kaya tayo nagkakaroon ng buhay at nabubuhay sa mundong ito. Aksidente lang ba ang lahat? Hindi. Alam natin hindi. Kahit nga ang ipo-ipo, di ba? Daanan ang isang bahay. Hindi, kahit ilang billion pa na chance, ilang trillion pa yan, hindi pag dumaan yung ipo-ipo sa bahay, babalik ulit na buo yung bahay. Hindi pwede mangyari yun. Amen? Hindi pwede. Kahit ilang bilyong chance ba na babalik yung mga pako, ganyan, yung ilaw mabubuo ulit, hindi na mababasag. Hindi pwede mangyari yun. Hindi aksidente ang lahat, mga kapatid. May Diyos, merong creator, merong intelligent being na lumikha sa atin. At ang Diyos, may puso. Nagmamahal siya sa iyo at sa akin. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo sa amin. Tulungan niyo po kami na mahalin ka rin namin sa aming buhay mula sa araw na ito. Lord, batid niyo po yung mga naibigay ng bawat isa na halaga ng pag-ibig. Wala kaming maipapantay sa halaga ng pag-ibig na binigay mo sa amin. Kaya sa hapon na ito, tinatanggap po namin ang ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Kung ikaw yon, kapatid, na tinatanggap mo yung ginawa ni Jesus, pwede bang itaas mo yung kanang kamay mo habang nakapikit ka at nananalangin? Na tinatanggap mo talaga yung ginawa ni Jesus para sa'yo, yung pagpapakita niya ng pag-ibig. Lord, nakikita niyo yung mga nakataas na kamay na ito. Tinatanggap ka nila patuloy sa kanilang buhay. Lord, maghari ka. Paramdam mo sa kanila yung pag-ibig mo. Sa kabila ng lahat ng heartbreak na nararanasan nila, dumaan man sila sa mga disappointments, discouragements, hindi man nila naranasan na maibig o mahalin ng katulad ng pagmamahal mo sa amin. Lord, na-betray man kami ng ibang mga tao. Yung tiwala man namin sa kanila, nasira nila. Lord, dalangin ko po sa mga nakataas na kamay na ito, maramdaman po nila yung kapayapaan na nagmumula sa inyo. At matandaan po nila lagi kung ano yung identity namin sa harapan mo. Kami ay iyong minamahal kahit walang taong nagmamahal sa amin. Can we sing that song again before we end? Come on. You have loved me from the start. Surrendered, I give you my heart. Jesus, you're the King of love. Crucified, you gave your life. You have loved me from the start. Surrendered, I give you my heart. Jesus, you're the King of love. Crucified, you gave your life. Come on, sing it out. You have loved me from the start. Surrendered, I give you my heart. Jesus, you're the King of love. Crucified, you gave your life. Sino ka ngayon? Sing it out. I'm your beloved. You and I will forever be together. You are
Panginoon, salamat sa pag-ibig mo sa amin. Tunay na kami ay minahal mo. Lord, paranas niyo po yung yakap mo sa buhay ng bawat isa. Kahit nag-iisa sila, pag uwi nila sa kanilang bahay, Lord, maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Dumadaan man sila sa iba't ibang pagsubok ng kanilang buhay, maramdaman po nila na hindi mo sila iniiwan. At lagi ka nilang kasama sa lahat ng problema, lahat ng disappointments, lahat ng pagsubok sa kanilang buhay mula sa araw na ito. In Jesus' name, amen and amen. Come on, bigyan natin ng malakas na palakpak si Jesus. Welcome din natin ngayon